ride natin ngayon is Bataan Loop. Sa Morong tayo mag-overnight, no? Ay, tanay cruising tama. What? Balas! Welcome, Barangay Binukawan. Welcome, Morong, Bataan. So, what's up guys? So yun, nagpa-full tank lang ako. And then reset natin ng 0 yung trip na meter natin para maano natin yung travel time natin, ay yung kilometer travel natin tsaka yung consumption. So 12:44 na, no? So, meet up namin is 1 PM talaga. So yan guys, no? So nandito na tayo sa downtown ng Angeles City. So yung ride natin ngayon is Bataan Loop. So magbabataan loop tayo ngayon. Bali dadaan tayo ng Florida Blanca sa Porac, no? Porac tsaka Florida Blanca. Tapos nakalimutan ko na, basta paikot tayo ng ganon, Maribeles, Bataan. Tapos hanggang makarating tayo ng Morong, kasi sa Morong tayo mag-overnight, no? Bali Saturday, Sunday lang to. Bali overnight lang para maikutan lang natin yung Bataan. Tapos konting beach na din tayo. So yun, kanina no, nagpa-full tank ako para malaman natin yung kilometers natin na tinakbo at yung consumption natin. So papakarga ulit tayo pagdating natin ng Angeles para ma-compare natin kung tama ba yung computation netong sa dash natin or yung dun sa manual computation, no? So yan, meet up namin is dito sa Jollibee, dito sa may intersection sa may papunta na ng Porac. O yan, balikan ko kayo pag nandun na tayo. So yan guys, no? So yan, papasok na tayo ng Porac. So time check natin is 1:15 PM. So as you can see, tirik na tirik po ang araw, no? Ayan, ano muna tayo, long ride after ng mga samut-saring upgrades, no? Ayan, nakikita nyo agad na bagong upgrade is yung mga RCB S1FL. Ayan, bali yung kasama ko pala is si Mark, tapos si Jap. Kaya kami tatlo lang, no? Trio gaming muna ngayon. Hindi ko alam kung saan na kami banda, pero alam ko nasa ano pa rin kami, sa Pampanga pa rin kami. Kasi nakikita ko pa rin yung poster ng mga tumatakbong governor sa Pampanga. Yan, San Simon na pala to, San Simon, Pampanga. So yan guys, no, may nakikita ko ng mga karatula, kalagay is Dinalupian, Bataan. So we're officially now in Bataan. Guys, nakita ko sa si Optimus Prime, oh. Grabe, hindi ako masyadong ngayon kasi sobrang init. Yung energy ko nakakantok kasi ang init eh. So ito na, no, magra-ride na tayo on the way to Balanga, Bataan. So ito pala yung statue, no? Hindi kasi natin makita, ang laki ng truck eh. Basta may statue dyan ng mga bulto, mga sundalo before, no? Mga nakikita natin bundok dyan, kung tama ako, yan yung iikutan natin, no? Hindi ako sigurado, pero
alam ko may ikutan tayo mga bundok kasi ikutan natin yung ano eh, ano ba to? Yung Bataan. Ayun o, Orani, Balanga, Maribeles. Ito yung ano, ito yung gustong gusto ko nakikitang church dito eh pag dumadaan ako dito. Oo, sobrang ganda kasi eh, no? Yung St. John Paul II. Ganda kasi nung ano, pagkaka-structure nung church. Kung mapapansin nyo, pababa tayo tapos paakyat na naman. Oh, ang ganda talaga ng daan dito eh. Oh, yun lang, marami talagang mga malalaking sakyan dito. Kasi ito yung pinagdadaanan ng mga transport ng mga malalaking truck eh. Although maganda naman yung daan kasi 6 lane siya, no? Dito na tayo sa Vista Mall, Bataan. So bali hindi na pala matutuloy yung gagawin naming loop na Bataan loop, no? Kasi medyo oras na, magagawin kami sa oras. Bali magsa-shortcut na kami dito sa may Mount Samat. 2:26 PM na ngayon. So kung iikutan pa namin hanggang sa Maribeles, no, magagabihin na kaming makabalik ng Morong. So yung ginawa namin is dito na kami dadaan sa may papunta ng Mount Samat. So magsa-shortcut na kami dito para paglabas namin is bagak na agad. Di na namin kailangan ikutan pa yung Maribeles. So yun, after ng bagak Morong na, so yun, para may chance pa tayong makapag-ligo sa dagat, no? Kasi base dun sa pinagbukan ko ng transient namin, bawal na maligo ng gabi sa dagat. Pero maglakad-lakad pwede naman daw, basta wag lang daw maliligo. Siyempre madilim na sa dagat, delikado rin. Kaya kung makikita nyo yung cross ng Mount Samat, ayun o. Di na tayo din nakakit dyan kasi mauubusan din tayo ng oras. Yun o. Bali dadaan lang tayo sa ano, kung saan yung mismong daan papunta dun sa Mount Samat. Ay, tanay cross yung Samat. Wop! Balas! Eke, lalawin kitang cross. Karing ka magbanging, hala, nete. So yan o, makikita nyo tong kanto na to. Ay, yan yung Samat, paakit ng Samat o. So yan. So yan, bali dito, first time ko nyan dadaan dito. So bali, pag dito ka pala dumaan, isi-shortcut mo siya. Bali bagak yung paglabas na ito, tapos mag-turn right tayo. After nun, Morong na. Doon na tayo overnight. Kaya tingnan natin kung gaano kaganda yung daan dito. Feeling ko meron din naman mga dito, twisties. Base din sa nakita ko sa Google Maps. Painitin muna natin yung gulong. Bali nagbawas pala tayo ng tire pressure. Hindi natin inano ng 30-32. Yun kasi yung recommended sa Ilan ka tire pressure yan eh? Bali ngayon yung tire pressure natin 28-30 lang yung pinalagay natin. 28-30? 28-30. Pareho tayo. 28-30 lang yung pinalagay ko, para hindi siya masyadong matigas, hindi siya masyadong naglalaban kapag kailangan mo mag-lean ng konti. Dito pa lang pala, kaka-start pa lang ng pag-akyat namin, susubukan ka na pala dito. And bali pinauna ko silang dalawa para videoan natin sila. Tignan natin kung sino yung mauuna matutumba. Pero hindi naman ganun kabilis ang kurbahan. Malawak naman yung daan. Saka hindi ganun kadumi na mga buhangin. Sarap.
Sana wag tayong pahiya ng ano, ng Eurogrip. Yaman mag-banking na yan. Although Eurogrip natin sa likod lang, no? Hindi parehong Eurogrip. So sana wag na lang dumulos yung sa harapan. No, malalaki naman yung mga kurbahan dito eh. So hindi ka naman basta-basta mabibigla. Ay. Yan na. Dito mo mapapagana yung magaan na bola sa mga flyball sa akyatan. Ito. Kasi kung mabigat yung bola mo dito, talagang mahihirapan siyang umakyat. Kaya buti na lang naka 9-10 yung bola na combination natin ngayon, no? Dati kasi naka 9-11 tayo, medyo hirap siyang umahon. Wala siya masyadong power sa ano, low RPM. Pero ngayon, no, laban-laban siya. Hindi siya masyadong nahihirapan katulad ng dati. 311 ka ngayon. 8-9. Ay, Oh. ano, 9-10, 9-10. Huli ka rangkada niyan ah. 9-10 yung bola ko ngayon. Welcome, Barangay Binukawan. So nandito na tayo sa Barangay Binukawan, guys. Ano kung makikita nyo sa mapa, ano yung mga twisties oh. Kaya maganda rin na meron kang cellphone holder tsaka naka-ano ka ng Google Maps para maging aware ka din sa mga malapit na ano, sa mga karbadahan. At least prepared ka, hindi ka nabubulaga. Yun lang, medyo matalbog lang dito, no? Sa wakas, ito asfalto. Ganda-ganda yung laban natin dito. Medyo hesitant ako sa ano eh, sa gulong ko sa harap eh. First time ko dumaan dito. Ganda pala dito, okay, no? Nakikita mo yung mga bundok. Ang ganda din kasi ng daan, ha? Asfalto. Although yung nauna kanina medyo ano, dahil semento pa. Ano, may sharp curve dito. Tapos may makakasalubong kang malaking bus. Buti na lang yung curve dito hindi ganun kalalim, no? Maganda rin na merong tao na nasa unahan mo. So pag nakita mo na nag-brake siya, so parang may inform ka na rin na kailangan mo na din mag-brake. So at least meron kang kumbaga time interval para mag-react. Ayan, oh, may nagsisignal kung merong obstacles or debris, gano'n. So yan, nandito na tayo sa ano to, Bagak Town proper. Ayun. So dito, yung doon pa Bagak yun. So dito is pa Morong na to. Ayan, dahil pupunta tayo ng Morong, no? Dito tayo magra-ride. Ganda din pala ng daan dito. Kaming puno. Diretso pa ang daan. Let's go.
Lapit na natin sa mga bundok. Pero kahit na mapuno, no, siguro dahil hindi naman ganun kataas to, hindi ganun malamig. Tirik na tirik talaga yung araw, sobra. Pero at least lumalapit na tayo sa ating destination. So sarap sigurong mag swimming sa dagat niyan, no? Pistis, parang pagpapaba ka lang ng Baguio, ah. Hindi ako masyadong professional sa backing. Kaya minsan hindi ko alam when to close your throttle or when to hit your brakes, ganun. Ako parang alam ko kasi may mga proper na ganun kapag mag-i-enter ka ng corner, no? So, siguro someday pala rin tayo, karoon tayo ng mas malakas na bike kung pwede sa racetrack para makapag-na tayo, makapag-tutorial tayo or makapag-practice, makapagpaturo tayo ng mga proper braking points, mga ganun, throttling, ganun. Buti itong phone holder natin na to, kahit matagtag yung daan, hindi siya bumibigay, ano, kasi naka-adhesive lang yung mounting niya, yung mounting ng case dun sa kung saan ilalak yung yung push lock. Hindi siya bumibigay. Talaga huwag siya bumigay dahil wala akong pamalit dito sa cellphone na to. Medyo lumalamig yung hangin, ah. Grabe, oh, kung makita niyo yung mga gulong nila, oh, kung paano nakalin. Sayang wala tayong yun lang. Sayang lang wala walang nagbibideo sa atin, walang may camera sa kanila, Sana may Insta 360 tayo na na X4, lang magic stick na lang natin. Medyo mahal kasi yun, hindi pa siya masyadong afford. Mas mahal pa yun sa dito sa Ace Pro, 30 plus yun, ito 20 plus na. Sarap, oh. Sarap. Hindi lang masyadong malapit kay Jap, kaya ko pang higa ng konti, Sarap, oh. Distansya nga akong konti sa kanila para yung leaning point ko hindi masyadong sarap. Nila, mga nagtataka na iba, ba't yabang naman sa daan, ginaganyan-ganyan pa. Pinapainit din kasi yung gulong sa yung gilid na gulong para mas makapit siya kapag nag-lean ka ng ganyan. Hindi ka mas maliles yung chance na madulas. Kaya isa din yan kung bakit kami nagbawas ng mga hangin ng gulong. Yan na, welcome Morong, Bataan. Yung mga gusto ko, yung mga welcome marks na ganyan, pipicture tayo dapat sa mga ganyan para
maganda yung datingan. Ayan. Ano, bali nag picture taking na kami dun sa ano, dun sa may Morong dun sa may Morong Arc, no. Tataka kayo kung bakit wala pang dagat, no, kasi nasa part pa tayo ng bundok eh. So paglagpas natin dito sa ano, sa bundok, pagbaba natin yan, maano na natin yung dagat, masisinagan na natin. Naput Point. Walang preno-preno yan. Sarap. Steering lang tayo doon. Saka welcome. So dito na tayo sa Juan Luna. So kailangan na lang natin yan hanapin is yung ating pagsistayan. Ito, natatandaan ko na to kasi kami magbabarkada before, nagmurong na kami, tapos alam ko may public market yun dito. Hindi ko lang alam kung saan. Ayan, dire-diretso na ako. Makikita niyo sa Google Map, malapit na yung dagat, no? Ayan, nandito na tayo, no? Morong Bataan. Ayan na yung dagat, to. Feeling ko nalagpasan na natin yung public market. Kasi alam ko banda dun yun eh, dun sa mga maraming tao kanina. Uy, grabe naman to. Sa P-Pumps Transient House po. P-Pumps, mayroon lang po 20 pesos per head environmental fee. Sige, sana. Ay. Ito po. Sige ma'am, meron ng environmental fee. So kahit saan naman siguro lugar na may tourist attraction, no, lagi namang merong environmental fee. So dito, environmental fee nila is 20 pesos lang. So yan. Sa mga iba kasi ano, 50 per head, ano. So ito na yung ano natin, no, P-Pumps. So try natin message yung kausap natin. So yun guys, no? Nandito na kami sa Morong Bataan. Medyo tirik-tirik pa yung araw, no? Kasi may init-init pa. Pero yung alon, sakto lang, ano?
Meron din mga ibang activities dito, like yung mga banana boat, jet ski, and naghahanap lang kami ng makakainan namin dito sa downtown dito. Yung malapit lang naman sa mabilisan lang. Hanap lang kami ng masarap na makakainan. May sinabi na sa amin yung isang local na kapampangan kanina dito. So try natin yung sinasuggest. So yun guys, nandito kami sa Just the Place. Ano? Yan. Ito yung ambience place ng pagkain naman.